Marshall Peak, Kabanata 4177. Pagkumpleto ng Grand Array. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Sa loob ng 3 buwan, ang 600,000 tao mula sa Astral Boundary ay unti-unting naging pamilyar sa Voidland. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Na Yuhi at Bayan Yuking, ang 600,000 tao na ito ay nakakalat sa buong Voidland, bawat isa ay gumaganap ng kanilang sariling mga tungkulin. Sa ilalim ng mungkahi ni Bayan Yuking, ang Voidland ay nagtayo na ngayon ng ilang bulwagan, katulad ng Alchemy Hall, Artifact Hall, Array Hall, Scripture Hall, Martial Hall, Holy Spirit Hall, at iba pa. Kabilang sa mga ito, ang Alchemy Hall ay pinamumunuan ng Wondrous Pill Great Emperor. Pumasok siya sa Dao sa pamamagitan ng alchemy at pinalamutian ang sarili niyang Dao Seal. Ang kanyang mga natamo sa alchemy ay matagal nang umabot sa mga limitasyon ng Astral Boundary, at ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay umabot sa pagiging perpekto. Kung gusto ng Voidland na umunlad, imposibleng umupo lang at kumain. Karamihan sa mga mapagkukunan na nakuha ni Yang Kai mula sa Great Cosmological Realm ay ginugol sa Nine Heavens Formation. Kahit may surplus ngayon, hindi naman gaano. Idinagdag ang mga mapagkukunan na nakuha mula sa nakatagong kaban ng Seven Openings Land at ang kabayaran mula sa Flying Flower Boat, malamang na hindi sila magtatagal. Ang paglilinang ng iba't ibang Great Emperor ay umabot na sa mga limitasyon at apurahang kailangan upang mapabuti. Alin sa kanila ang hindi nagnanais ng mga mapagkukunan ng 5th grade pataas? Ang anumang 5th grade na mapagkukunan ay kinalkula sa milyon-milyong Heaven Opening Pills, at ito ay 5th grade lamang. Marahil ang Great Emperor ay hindi lang nangangailangan ng 5th grade resources, kundi 6th grade o mas mataas pa. Kung ganoon talaga, mas nakakatakot ang paggastos. Nangangailangan ito ng Voidland na magkaroon ng paraan upang makabuo ng kita. Noong itinatag ang Voidland, wala itong koneksyon sa kahit saan man, kaya paano ito magkakaroon ng anumang paraan upang makabuo ng kita? Sa kabutihang palad, ang Seven Openings Land ay nag-iwan ng isang disenteng pundasyon, at ang 7 halamanan ay ang pinakamalaking kayamanan ng Voidland ngayon. Ang 7 uri ng mga spirit fruits ay isa sa mga pangunahing sangkap para sa pagpino ng Heaven Opening Pill. Kung makukuha nila ang formula ng pill para sa Heaven Opening Pill, na may foundation ng Wonderful Pill Great Emperor sa alchemy, tiyak na hindi magiging problema ang pagpino sa Heaven Opening Pill. Hanggat maaari nilang patuloy na pinuhin ang Heaven Opening Pill, kung gayon ang mga disipulo ay hindi magiging napakahirap sa kanilang paglilinang sa hinaharap. Sa makatuwid, ang pagbuo ng Alchemy Hall ay pinakamahalaga sa kasalukuyang Voidland. Isa rin itong pagkakataon para bumangon ang Voidland. Para sa Artifact Hall, si Hao Yu ang Hall Master. Bagamat hindi masyadong mataas ang kanyang cultivation, tanging sa second layer Emperor Realm lang, ang kanyang artifact refining skills ay pangalawa sa buong Voidland. Bumalik sa Star Boundary, ang pangalan ni Grandmaster Hao ay kilala sa buong 4 na teritoryo. Maraming cultivator ang ipinagmamalaki na nagmamay-ari ng isang artifact na personal niyang pino. Kung hindi dahil sa rekomendasyon ng Southern Gate Army, hindi siya ma-recruit ni Yang Kai. Noong nakaraan, sa Star Boundary, si Hao Yu ay nagpino ng maraming Katanji tanging artifact para sa High Heaven Palace, na may malaking papel sa digmaan ng 2 kaharian. Ang Hall Master ng Hall of Arrays ay natural na Southern Gate Army. Sa nakalipas na ilang araw, ang Southern Gate Army ay walang oras para magpahinga. Mula nang dumating sila sa Voidland, sinusundan na nila si Great Master Wu Liang. Siya ay bihasa sa array at nahuhumaling sa array. Ang Universe World ng Star Boundary ay nakagapos sa kanyang mga kamay at paa. Matapos makarating sa Voidland at masaksihan ang mga misteryo ng Nine Heavens Array, hindi niya agad napigilan ang sarili. Siya ay may napakataas na pundasyon at pangunawa sa Dao of Arrays. Kung hindi niya makakamit ang mayroon siya ngayon. Sa nakalipas na 3 buwan, siya ay gumaganap bilang katulong ni Great Master Wu Liang. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang alagad at maingat at matapat, kahit na nakakalimutang kumain at matulog. Ang Great Master Wu Liang ay orihinal na minamaliit ang mga Array Masters na ito na tumalon mula sa Universe World. Gayunpaman, pagkatapos makipag-ugnayan sa Southern Gate Army sa loob ng ilang panahon, nagulat siya nang makitang ang taong ito ay may pambihirang pangamoy at pangunawa sa Dao of Arrays. Ang mga nakamit ng Southern Gate Army sa Dao of Arrays ay talagang mas mababa kaysa sa kanya, ngunit iyon ay dahil ang kapaligiran kung saan sila lumaki ay iba. Kung siya ay ilalagay sa isang lugar tulad ng Star Boundary, inamin ni Great Master Wu Liang na maaaring hindi niya makamit kung ano ang mayroon ng Southern Gate Army. Nagpapasalamat siya kay Yang Kai sa pagbibigay sa kanya ng Nine Heavens Array at pagtupad sa kanyang panghabang buhay na hiling.
Walang itinago si Great Master Wu Liang at nilayon niyang tulungan ang Southern Gate Army. Ang isa ay handang matuto, at ang isa ay handang magturo. Sa nakalipas na 3 buwan, ginamit ng Southern Gate Army ang Nine Heavens Array bilang pundasyon at galit na hinigop ang mga misteryo ng Tao of Arrays sa labas ng mundo ng Chen Kun. Napakalaki ng kanilang paglaki. Ang Scripture Hall ay isang lugar kung saan maraming mga sinaunang talaan ng secret techniques ang nakaimbak. Nasa star boundary man ito o sa labas ng universe world, maraming tao ang napatay ni Yang Kai. Sa partikular, nakakuha siya ng maraming samsam sa digmaan sa Great Cosmological Realm, na natural na kasama ang maraming secret techniques at cultivation methods. Ang mga bagay na ito ay walang silbi kay Yang Kai, ngunit iningatan niya ang lahat. Ngayon, sila ay inilagay sa Scripture Hall upang hiramin at linangin ng mga alagad. Ibinigay ni Yang Kai ang posisyon ng Hall Master ng Martial Hall kay Luzo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 5th grade Heaven Opening Realm at may mga kwalifikasyon para gawin ito. Kaugnay nito, walang masabi ang mga Great Emperor. Gayunpaman, karamihan sa 600,000 katao na nagmula sa Star Boundary ay medyo mababaw ang pundasyon. Ang mga ito ay batay sa pag-unawa sa pangkalahatang kaalaman ng Martial Dao sa labas ng Universe World. Ang mga Great Emperor at mga Peking Emperor ay paminsan-minsan ding magbubukas ng kanilang mga hall para ituro sa kanilang mga disipulo ang mga bagay na dapat nilang bigyang pansin at ang mga trick na dapat nilang pansinin sa panahon ng cultivation. Sa Star Boundary, imposibleng makinig sa mga turo ng isang Great Emperor. Walang Great Emperor ang nagkaroon ng napakaraming librerag oras para gawin ang mga ganoong bagay. Sa karamihan, tatanggap sila ng ilang alagad at maingat na turuan sila. Gayunpaman, sa labas ng Universe World, ibinabagi ng mga Great Emperor ang kanilang pagmamataas at gumawa ng ilang kontribusyon sa pagbuo ng Voidland. Gaano kahalaga ang karanasan sa paglilinang ng mga Great Emperor? Ito ang eksaktong kailangan ng 600,000 katao. Sa makatuwid, sa tuwing bubuksan ng mga Great Emperor ang kanilang mga hall para magturo, ito ay masikip. Sa loob ng 3 buwan, hindi alam kung gaano karaming cultivator ang nakala sa kanilang mga tanikala at ang kanilang lakas ay napabuti ng husto. Tulad ng para sa Holy Spirit Hall, ito ay isang napaka-espesyal na hall. Hindi ito maaaring makatulong. Ang bilang ng mga Divine Spirit na dinala mula sa Star Boundary sa pagkakataong ito ay talagang mataas. Hindi pa banggitin ang 12 ng pure blood dragon race sa Dragon Island, mayroon ding daan-daang mga inapo ng dragon race na may mga bloodline ng dragon. Naroon din sina Luan Fang, Fan Hua, Kang Go, at marami pang Monster King mula sa Wild Ancient Land. Ang mga Monster Kings na ito ay orihinal na may mga bloodline ng Divine Spirit. Ito ay isang bagay lamang ng dami. Matapos lumabas si Zhang Ruoshi mula sa pag-iisa, ang Blood Door ay nakabukas. Sa paglipas ng mga taon, maraming monster clans ang pumasok sa Blood Door at nakuha ang sources na naiwan ng kanilang mga ninuno. Kunin si Ying Fei bilang halimbawa. Nakuha niya ang pinagmulan ni Ying Chi sa Blood Door at ngayon ay miyembro na ng mga Divine Spirit. Halos kalahati ng 32 Monster Kings ay naging mga Divine Spirit. Naroon din ang Stone Mongoose Clan, Xiao Xiao, ang Wood Spirit Clan, Liu Yan, Qiong Chi, at Jiu Fang sa ilalim ni Mo Huang, ang Martial Beast of Spirit Beast Island. Ito ay bihirang makita ang napakaraming Divine Spirit na nagtitipon sa isang lugar kahit nasa 3,000 mundo. Ang mga Divine Spirit ay lubhang mapagmataas na pag-iral. Ang gayong mga pag-iral ay palaging nag-iisa. Tanging isang espesyal na kapaligiran tulad ng Voidland ang maaaring magpapahintulot sa kanila na magkasundo ng maayos. Ang paglilinang ng mga Divine Spirit ay pangunahin upang mapabuti ang kanilang kapangyarihan sa linya ng dugo at mapaunlad ang kanilang mga sources. Ito ay naiiba sa pagtatanim ng ordinaryong cultivator. Kaugnay nito, walang makakatulong maliban sa kanila. Gayunpaman, kung ang mga Divine Spirit na ito ay maaaring lumaki, ang 36 na Heavenly Paradise at 72 Blessed Land ay hindi magagawang hamanin ang Voidland. Maraming hall ang may kanya-kanyang tungkulin. Bagaman mayroong ilang mga kapintasan, ang Voidland ay itinayo lamang pagkatapos ng lahat. Ang lahat ng uri ng deployment ay hindi pa naperpekto. Maraming mga disipulo ang maaari ding sumali sa iba't ibang mga hall upang linangin ayon sa kanilang mga interes at lakas. Bilang karagdagan sa maraming hall na ito, ang Voidland ay nahahati na ngayon sa Inner at Outer Hall. Ang Outer Hall ang cultivator sa ilalim ng Emperor Realm. Marami sa kanila, halos 70% ng lahat ng mga disipulo. Ang Inner Hall ay nasa itaas ng Emperor Realm. Sa kasalukuyan, mayroon lamang mahigit 1,000 tao. Ang mga taong ito ay hindi lamang kasama ang mga mula sa Emperor Realm na nagmula sa Star Realm, kundi pati na rin ang mga orihinal na kabilang sa Jade Star Palace.
Kapag may umakyat sa Heaven Opening Realm, automatiko silang aalis sa Inner Hall at mapopromote bilang Deacon. Gayunpaman, kakaunti lang ang Heaven Opening Realm Cultivator sa Voidland ngayon. Maaari lamang silang umasa sa mga susunod na pag-unlad. Sa loob ng 3 buwan, ang Voidland ay nakakuha na ng paunang outline at embryonic form. Lahat ay nasa tamang landas. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay nakatayo sa hangin sa itaas ng Voidland. Hinawakan niya ang Voidland Formation Jade Ring sa kanyang kamay at naramdaman ang mga misteryo ng Nine Heavens Formation. Tumabi sa kanya si Master Wu Liang. Kung ikukumpara sa unang pagkikita nila, ang formation daw Grandmaster na ito ay medyo pamayat. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay labis na nasasabik habang ipinaliwanag niya ang maraming misteryo ng Nine Heavens Formation kay Yang Kai. Void True Monarch, sigurado akong mayroon kang kaunting pangunawa sa Nine Heavens Formation na ito. Ito ay nahahati sa 9 na layer, at pinagsasama nito ang maraming mga function sa isa. Ito ay hindi maipaliwanag na kamangha-mangha. Duguan ang mga mata ni Grandmaster Wu Liang, ngunit siya ay nasa mataas na spirit tree ng sigla. Itinuro niya ang kawalan at sinabing, ang unang 3 layer ng Grand Formation ay ang pundasyon ng Grand Formation. Kapag kumikilos, maaari nitong makuha ang kapangyarihan ng mga bituin mula sa kabila ng langit at ibuhos ito sa Grand Formation, pinapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng Grand Formation. Ang labis na enerhiya ay maiimbak din para sa mga emerhensya. Hindi lamang iyon, ngunit ang unang 3 layer ay maaari ring ayusin ang kanilang mga sarili. Hanggat ang mga ito ay hindi masyadong napinsala, maaari nilang ayusin ang maraming mga butas sa kanilang sarili. Nakipag-usap si Yang Kai sa Jade Ring gamit ang kanyang isip at naramdaman ang unang 3 layer ng formation. Natuklasan niyang hindi nagmalabis si Master Wu Liang, kaya bahagyang tumango. Ipinakilala na ni Master Wu Liang ang mga tungkuling ito kay Yang Kai bago pa niya itayo ang Nine Heavens Formation. Nagpatuloy si Master Wu Liang. Ang 3 gitnang layer ay mga protection na porma sayon. Ang una ay pagtatago. Kung gusto ng Void True Monarch, maaari mong i-activate ang formation at ganap na itago ang Voidland. Mula sa labas, hindi mo makikita kung ano ang nasa loob. Siyempre, kung gusto ng Void True Monarch na akitin ang kalaban, magagawa mo rin ito. Hindi lamang may tatago ng concealment formation na ito ang Voidland, maaari rin itong lumikha ng disguise para iligaw ang kalaban. Ang pangalawa ay hallucination. Ang mga pumapasok dito ang array ay magkakaroon ng lahat ng uri ng mga guni-guni at hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng hilaga at timog. Siyempre, kung ang Void True Monarch ay may angkop na lihim na kayamanan upang punan ang array core, maaari nitong mapataas ang kapangyarihan ng array na ito. Ang matandang ito ay mayroon na nakalaan ang posisyon ng array core. Pagdating ng panahon, ang Void True Monarch ay makakapagdesisyon ng mag-isa. Ang pangatlo ay ang pagtatanggol. Inilagay ko na ang Heavenly Luo Umbrella na ibinalik ng Void True Monarch sa gitna ng formation. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng Heavenly Luo Umbrella, ngunit ito ay napakataas ng grado at makapangyarihan ito na bilang sentro ng porma sayon. Ang matandang ito ay hindi nang ahas na sabihin na ang walang laman ay hindi mapipigilan, ngunit kung gusto nating makalusot, kakailanganin natin ng hindi bababa sa 10 gitnang hanay upang magtulungan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Tinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at masayang sinabi, maraming salamat, Grandmaster. Tinawian ni Master Wu Liang ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ang matandang ito dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Ang Nine Heavens Formation na ito ay nagkakahalaga ng maraming mapagkukunan. Naisip na ito ng matandang ito ilang daang taon na ang nakalipas, ngunit hindi ko ito magawang iset up. Ngayon, sa iyong suporta, natupad ang hiling ng matandang ito. Marshall Peak, Kabanata 4178. Mga problema sa pinansyal. Biglang binago ang paksa, sinabi ni Grandmaster Wu Liang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa huling 3 spirit array. Ang 3 spirit array na ito ay nakakasakit na spirit array. Ang unang 3 spirit array ay sumisipsip ng kapangyarihan ng mga bituin, at karamihan sa mga ito ay nakaimbak sa ang 3 spirit array na ito. Ang 3 spirit array na ito ay may 3 pagbabago, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Kung ang isa ay mahulog sa spirit array na ito, kahit ang high-grade Heaven Opening Realm ay hindi makakatakas. Ang Old Master na ito ay naglagay na ng mga angkop na artifact sa array cores ng unang 2 spirit array. Ang Heaven Punishing Sword na ibinigay sa akin noon ng Void True Monarch ay inilagay sa penultimate spirit array. Gamit ang kapangyarihan nitong spirit array para pasiglahin ang Heaven Punishing Sword, magiging mahirap para sa isang ordinaryong Heaven Opening Realm na harangin ang kapangyarihan nito. Tungkol sa huling spirit array. Ayon sa mga tagubilin ng Void True Monarch,
ang array core ay nakalaan din. Bagamat hindi ko alam kung anong mga arrangement ang ginawa ng Void True Monarch, dapat tandaan ng Void True Monarch na ang huling spirit array ay nakabatay sa tao. Pinakamabuting huwag gamitin ito ng padalos-dalos bago hindi sapat ang iyong lakas, kung hindi, magkakaroon ng panganib ng backlash. Mataimtim na tumango si Yang Kai. Tatandaan ko. Maraming salamat, Grandmaster. Nagpakawala ng mahabang hininga si Grandmaster Wu Liang at ibinaba ang kanyang ulo para titigan ang Voidland. Ang kanyang mga titig ay tila kayang tumagos sa mga layer ng kaayusan at kumuha ng buong Nine Heavens Spirit Array, isang masayang tingin na lumilitaw sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Grandmaster, ito ang reward na napagkasundoan natin noon. Mangyaring tanggapin ito. Kinuha ni Yang Kai ang isang space ring at iniabot ito. Dahil hiniling niya kay Grandmaster Wu Liang na ayusin ang spirit array na ito, natural na hindi niya maaaring hilingin sa kanya na gawin ito ng librere tungkol naman sa gantimpala, na pagkasundoan na nila ito noon pa man. Ngayong nakumpleto na ang Nine Heavens Spirit Array, natural na kailangan niyang magbayad. Bumuntong hininga si Grandmaster Wu Liang at tahimik na tinanggap ang space ring bago sinabi sa pagkabigo at pagkadismaya. Natatakot ako na ang spirit array na ito ay ang tuktok na maaaring makamit ng Old Master sa buhay na ito. Wala nang pagkakataon para sa akin na malampasan ito sa hinaharap. Sana ay matrato ng maayos ng Void True Monarch itong spirit array. Para sa isang array daw Grandmaster na tulad niya, ang Nine Heavens Spirit Array na napakatagal niyang inayos ay hindi lamang ang crystallization at resulta ng kanyang buhay na paglilinang, kundi pati na rin ang anak na ipinanganak niya, kaya natural na nag-aatubili siyang humiwalay, kasama. Gumalaw ang puso ni Yang Kai at ngumiti siya. Kung hindi mapanatag si Grandmaster, maaari kang manatili sa Voidland. Naniniwala ako na ang Spirit Array na ito ay gagana ng mahabang panahon sa iyong personal na pangangalaga. Umiling ang Grandmaster Wu Liang at sinabing, huwag mong subukang itali ang matandang ito, Void True Monarch. Ang matandang ito ay sanay na mamuhay ng walang pakialam at hindi kayang pigilan. Kung talagang gusto ng matandang ito na sumali sa ilang puwersa, matagal na sana niya ginawa. Hindi siya maghihintay hanggang ngayon. Bagamat alam ni Yang Kai na medyo imposible ito, medyo nadismaya pa rin siya nang tumanggi si Grandmaster Wu Liang. Kung ang nasabing formation daw Master ay maaaring manatili sa Voidland, ito ay magiging malaking tulong sa hinaharap na pag-unlad ng Voidland. Gayunpaman, dahil ayaw ng kabilang partido, hindi ito mapipilit ni Yang Kai. Gayunpaman, Void True Monarch, makasigurado ka. Dahil ang Nine Heavens Grand Formation na ito ay nakaset up sa Voidland, natural na pipigilan ng matandang ito ang kanyang bibig tungkol sa iba't ibang misteryo sa loob nito. Kung kahit kalahating salita ang mailabas, mawawasak ang Dawsil, madudurog ang universo, at mamamatay ako kaagad. Siya ay nanunumpa sa kanyang sariling Dawsil. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai, masyado kang seryoso, Grandmaster. Dahil inimbitahan ka ng Lady Boss na iset up ang Spirit Array, natural na nagtitiwala ako sa iyo. Napangiti si Great Master Wu Liang. Ang Southgate Great Army sa ilalim ng iyong pamumuno ay may napakataas na tagumpay at pangunawa sa Tao of Formations. Bagamat medyo kulang pa siya ngayon, may pag-asa para sa kanyang paglaki sa hinaharap. Makakapagpahinga ang matandang ito. Tiniyak na ang Nine Heavens Grand Formation ay ibibigay sa kanya sa hinaharap. Sa puntong ito, kinuyam ng Grandmaster Wu Liang ang kanyang mga kamao at sinabing, Void True Monarch, aalis na ang matandang ito ngayon. Kung gugustuhin ng tadhana, magkikita tayong muli sa hinaharap. Nagulat si Yang Kai. Grandmaster, aalis ka na ba? Ngumiti si Great Master Wu Liang. Salamat sa Void True Monarch sa pagpayag sa matandang ito na ipakita ang kanyang mga talento sa Voidland. Sa mga araw na ito ng pag-set up ng Spirit Array, ang matandang ito ay nakatanggap ng maraming inspirasyon at nakakuha ng maraming insight. Ang bottleneck na matagal nang lumuwag ang matandang ito. Nangangamba ako na ang matandang ito ay hindi malayong umasenso. Kailangang bumalik ang matandang ito at magtanim sa pag-iisa. Oh! Nagulat si Yang Kai, ngunit ngumiti pa rin siya at ikinulong ang kanyang mga kamao. Kung gayon, dapat kong batiin si Grandmaster. Hindi pa rin naiisip ni Yang Kai kung anong ranggo ang Grandmaster Wu Liang na ito sa Heaven Opening Realm. Kung tutusin, kakaunti lang ang pagkakataon nilang makipag-ugnayan sa isa't isa. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang aura, siya ay dapat na hindi bababa sa 4th grade at mas mataas na iyon ay ang 5th grade. Para sa isang array daw Grandmaster, ang ganitong uri ng paglilinang ay hindi pa mahina. Dahil ang kabilang partido ay gustong bumalik at linangin sa pag-iisa, si Yang Kai ay natural na hindi na manatili pa. Magalang niyang inihatid siya palabas ng Voidland hanggang sa mawala sa paningin ang lihim na kayamanan ni Grandmaster Wu Liang.
Saka lang siya tumalikod at bumalik sa Voidland. Lumapit si Yuhi sa kanya mula sa harapan, at pagkatapos makipagkita kay Yang Kai, sumulyap siya sa likod niya na may kain na hinala. Umalis na ba si Grandmaster Wu Liang? Tumanggo si Yang Kai. Naunawaan ni Grandmaster ang pagkakataong umabant at nagmamadali siyang bumalik at maglinang sa pag-iisa. Biglang naintindihan ni Yuhi, ngunit nakakunot ang noo niyang sinabi. Young Master, wala na tayong maraming mapagkukunan. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Wala na ba tayong natitira? Kahit na ang pag-set up ng Nine Heavens Great Array ay nagkakahalaga ng maraming mapagkukunan, at binigyan pa nila si Great Master Wu Liang ng malaking gantimpala sa huli, naalala niya na dapat may natitira pa. Sinabi ni Yuhi, nagsimula na ang lahat ng Old Master sa paglilinang sa pag-iisa. Lahat sila ay nangangailangan ng mga mapagkukunan ng 6th grade, at ang ilan sa iba pang mga peak cultivator mula sa Emperor Realm ay nag-alis ng maraming mapagkukunan ng 5th grade. Bagamat maaari pa rin nilang hawakan saglit, sa sandaling eye-condensed ng mga tao ang kanilang mga dociles, tataas lamang ang pangangailangan para sa mga mapagkukunan. Si Yuhi ang namamahala sa pananalapi ng buong Voidland. Sinabi rin sa kanya ni Yang Kai noon na magbibigay siya ng walang limitasyong dami ng mga mapagkukunan sa cultivator mula sa Star Boundary. Ang mga nasa ibaba ng 3rd layer Emperor Realm ay mapapamahalaan pa rin, dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanilang cultivation. Gayunpaman, ang mga Great Emperor ay nag-condensed lahat ng kanilang mga docile matagal na ang nakalipas. Sila ay nasa antas ng mga Great Emperor sa loob ng 10,000 taon, at ang kanilang mga pundasyon ay matatag at matatag. Pagkaraan ng ilang sandali na pamilyar sa kapaligiran, lahat sila ay nagsimulang maglinang sa pag-iisa pagkatapos manirahan. Iron Blood, Red Dust, Beast Warrior, Seren Soul, Heaven's Revelation, Wondrous Pill, Flower Shadow, at Ice Feather. Kumonsumo ang 8 Great Emperor ng 8 set ng 6th grade resources ng sabay-sabay, at ito ay simula pa lamang. Ang demand ay tataas lamang sa hinaharap. Medyo natarante si Yuhi. Hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng matibay na pundasyon at kakayahan ang mga taong ito, at kung bakit sunod-sunod na pinili nilang lahat ang mga mapagkukunan ng 6th grade. Nakakita na rin siya ng maraming Great Emperor mula sa iba pang universe world, ngunit ang mga Great Emperor na iyon ay iba-iba ang kakayahan. Sa pangkalahatan, ang isang Great Emperor mula sa isang universe world ay hindi bababa sa makatiis sa epekto ng kapangyarihan ng 4th grade, at maaaring makamit man lang ang 4th grade heaven opening sa hinaharap. Gayunpaman, hindi sila naging sobra-sobra gaya ng mga Great Emperor mula sa Star Boundary. Ang dahilan ay walang iba kundi ang kanilang matibay na pundasyon at matatag na dociles, na nagbigay daan sa kanila na makayanan ang mas malalakas na epekto. Ang mga Great Emperor ay nag-iipon sa antas ng mga Great Emperor sa napakatagal na panahon na hindi mababa sa flowing time Great Emperor. Ang mga Great Emperor mula sa iba pang universe world sa pangkalahatan ay nagsimulang paikliin ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements sa napakaikling panahon, kaya wala silang gaanong oras upang maipan at pagsamahin. Natural, ang kanilang mga docile ay hindi kasing husay ng kay Zhang Wuhen at ng iba pa. Bilang karagdagan sa 8 Great Emperor na ito, ang mga taong tulad ni Tian Yan, Sheng Yuzo, Li Wuyi, Yang Yan, at ang iba pa ay lahat ay nag-condense ng kanilang sariling mga docile sa loob ng ilang buwang ito at nagsimula ng kanilang sariling paglilinang. Sa ibaba, ang mga taong tulad ni Wen Zishan, Li Jiao, at ang iba pa ay nasa proseso pa rin ng pag-condense ng kanilang mga dociles. Nariyan din ang 30 tao na inilabas ni Yang Kai mula sa Great Cosmological Realm, tulad ni Lang Qingshan, Scabby Head, at iba pa, na kumonsumo ng mga mapagkukunan ng iba't ibang grado. Ngayon, sa buong Voidland, ang pinakamaraming natitira ay Heaven Opening Pills, na umabot sa 7 hanggang 800 milyon. Dahil walang masyadong Heaven Opening Realm Cultivator sa Voidland, ang pagkonsumo ng Heaven Opening Pills ay pinakamaliit. Bukod doon, dahil sa gastos ng pagbili ng mga materyales para sa pag-set up ng Grand Formation, walang gaanong pagkonsumo. Tila marami ang 7 hanggang 800 milyong Heaven Opening Pills, ngunit gaano karaming mapagkukunan ng cultivation ang maaaring ipagpalat sa mga ito. Ang isang set ng 6th grade materials ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 milyong Heaven Opening Pills, at 100 milyon ang makakabili lamang ng 6 na set sa pinakamaraming. Nakadepende pa rin ito sa tamang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan ng 6th grade ay hindi mga repolyo na matatagpuan sa lahat ng dako. Sa katagalan, ang pananalapi ng Voidland ay isang malaking problema, kaya hindi nakakagulat na labis na nag-aalala si Yuhi. Paano ang Calabash Vines?
hindi ba't hiniling ko sa iyo na kolektahin ang kapangyarihan ng maliliit na kalabasa na iyon? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Yuhi. Nasimulan na namin, ngunit bagamat ang mga maliliit na kalabasa na iyon ay makakapagdulot ng 5th grade na kapangyarihan, ang bilang ng beses na maaaring makolekta ang mga ito ay limitado. Maaari lamang nating kolektahin ang mga ito ng isang beses sa isang buwan sa pinakamaraming. Ang Calabash Vines ay masasabing isa sa pinakamalaking pakinabang na nakuha ni Yang Kai sa Great Cosmological Realm. Sa 3 sagradong gamot, ang mga baging ng kalabasa ang pinakamahalaga. Kung ikukumpara sa kakayahan ni Pu Baixong sa pagpapagaling at sa epekto ng hallucination ng maliliit na mushroom, hindi lamang maaaring pahintulutan ng Calabash Vine si Yang Kai na magpakita ng nakakatakot na 5th grade na pag-atake sa isang kritikal na sandali, ngunit maging isa rin sa mga pundasyon ng Voidland. Mayroong 7 maliliit na calabash sa mga baging ng kalabasa, na tumutugma sa kapangyarihan ng yin at yang at ng 5 elements. Kadalasan, nakatago sila sa mga kalabasa at hindi halata ang kanilang kapangyarihan, ngunit maaari silang sumabog sa mga kritikal na sandali. Dahil maaari silang sumabog, maaari silang kolektahin. Pagkabalik sa panahong ito, agad na itinanam ni Yang Kai ang mga baging ng calabash sa Voidland. Sa tuwing nakakaipon ng sapat na enerhiya ang maliliit na kalabasa na iyon, hinahayaan niya si Yuhi na pumili ng mga ito. Kapag nakolekta, maaari itong magbigay sa isang cultivator ng kapangyarihan ng yin at yang at ng 5 elements na kailangan para sa paglilinang, at ito ay 5 grade na kapangyarihan. Maaaring isipin na sa hinaharap, magkakaroon ng hindi mabilang na cultivator sa Voidland na makikinabang sa pagkakaroon ng Calabash Vines. Kung kailangan ng mga disipulo ng 5 grade resources, maaari silang maging ganap na makasarili. Sa ilalim ng mga pangyayari na hindi pa rin napino ng Voidland ang Heaven Opening Pill, ang Calabash Vines ay naging pundasyon ng Voidland at maaaring maibsan ang krisis sa pananalapi sa isang tiyak na lawak. Ang presyo ay kailangan ni Yang Kai na ibigay ang isang trump card. Sa katagalan, ito ay walang alinlangan na sulit. Ngunit Young Master, ang maliliit na kalabasa na iyon ay nagsisimula ng malungkot at sumisigaw na lumipat o ano paman. Nabanggit ni Yuhi ang Calabash Vines nang walang magawa. Huwag kang mag-alala sa kanila. Hayaan mong bantayan sila ng mabuti ni Chen Tianfei. Kung may mga pagkakamali man, panagutin mo siya. Oo, sinapo ni Yang Kai ang kanyang noo at bamantong hininga. Ngunit kailangan pa rin nating lutisin ang problema ng formula ng Heaven Opening Pill. Ang Voidland ay mayroon na ngayong malaking bilang ng mga alchemy material at maraming alchemist, ngunit wala silang Heaven Opening Pill formula, kaya medyo awkward ang sitwasyon. Sa orihinal, ang 7 Openings Heavenly Monarch ay tiyak na mayroong pill formula, ngunit pagkatapos ng 7 Openings Heavenly Monarch ay pinatay ni na Zhao Baichuan at Yu Shushan, ang kanyang space ring ay kinuha ni Yu Shushan. Kahit na may formula ng tableta, nahulog ito sa mga kamay ni Yu Shushan. Sinabi ni Yuhi. Maraming mga formula ng tableta para sa Heaven Opening Pill sa 3,000 mundo, at ang bawat isa ay bahagyang naiiba, ngunit kakaunti sa mga ito ang na-circulate. Young Master, marahil ay maaari kang pumunta sa Star City at kumuha ng isang tingin. Baka may mapapala ka. Marshall Peak, Kabanata 4199. Pangunahing pagbili. Baka wala sa Star Market. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Matagal na siyang nanatili sa isang Star Market at nakipag-ugnayan sa maraming tindero, ngunit wala pa siyang narinig na nagbebenta ng formula ng Heaven Opening Pill. Walang alinlangan itong nangangahulugan na kahit sa Star Market, ang formula ng Heaven Opening Pill ay isang bihirang bagay. Habang nagsasalita siya, biglang nagningning ang mga mata niya. Alam ko kung sino ang hahanapin. Ngumiti si Yuhi at sinabing, Sister Lan. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, si Lady Boss ay may formula ng Heaven Opening Pill. Higit pa rito, orihinal na binalak ni Yang Kai na maghintay hanggang sa makumplito ang 9 Heavens Array bago niya hanapin ang Lady Boss. Kung wala siya, ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay nahulog sa isang mahirap na sitwasyon. Kung walang angkop na mapagkukunan mula sa Gold Row, kahit na ang pinakamatalinong may bahay ay hindi makakapagluto ng walang kanin. Si Lady Boss ay nanatili sa First Inn ng mahabang panahon, ang Fluang Time Great Emperor, at nagkaroon ng maraming mahalagang impormasyon. Marahil ay maaari niyang malaman kung saan mahahanap ang bagay na kailangan niya mula sa kanya. Ngayong natapos na ang 9 Heavens Formation, at nabawi ni Zhu Jiayan ang ilan sa kanyang lakas, ang Voidland ay may malakas na kakayahan na protektahan ang sarili. Sa makatuwid, kahit umalis si Yang Kai, walang dapat ikabahala. Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, 3 araw pagkatapos umalis si Great Master Wu Liang, nagayos si Yang Kai sa Voidland at umalis. Ang paglalakbay na ito ay iba sa nauna. Dati,
Sina Luzu at Guo Ziyan lang ang dinala ni Yang Kai, ngunit sa pagkakataong ito, maraming tao ang dinala niya. Ang falling lotus flower na kanyang kinulit mula sa flying flower boat ay isang malaking lihim na kayamanan. Nangangailangan ito ng maraming tao na magtulungan upang kontrolin ito. Karamihan sa cultivator na nagmula sa Star Realm ay naglilinang. Dinala lang ni Yang Kai silang Qingshan at ang iba pang sumunod sa kanya palabas ng Great Cosmological Realm. Sina Yuhi at Guo Ziyan ay sasamahan din. Sa pagkakaroon ni Yuhi, isang 6th grade heaven opening realm, na may hawak ng kuta, walang maglalakas loob na guluhin siya. Sa Voidland, si Luzu, Chen Tianfei, at Bayan Yuking ay nakatayong magkatabi at magalang na nagsabi. Palm, Void True Monarch. Mabuti sina Luzu at Bayan Yuking, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung bakit napakapait ni Chen Tianfei, na parabang siya ay isang inabandonang babae. Nagboluntaryo si Chen Tianfei na manatili sa tabi ni Yang Kai nang magpasya siyang hanapin ang Lady Boss. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na kailangan niyang alagaan ang puno ng ubas, hindi pumayag si Yang Kai. Ang matabang mukha ni Chen Tianfei ay lumukat na parang bitter gourd. Hindi pinapansin ang galit na mga mata ng taong ito, tumanggo si Yang Kai at bumulusok sa malaking bulaklak ng lotus. Sumunod naman ang iba sa likuran. Ilang sandali pa, sa ilalim ng kontrol ni Yuhi, dahan-daang bumukas ang mga talulot ng malaking lotus flower. Sa pag-ikot nito, naging daloy ng liwanag at lumipad palabas. Isang bitek ang lumitaw sa porma sayon na may dagandong, at ang lotus ay bumaril sa kalangitan, na wala nang walang bakas. Ha! Nakatitig sa Void True Monarch, napabuntong hininga si Chen Tianfei. Noong nakaraang pagkakataon, sinundan ni Guo Ziyan at Luzu si Yang Kai sa isang paglalakbay at parehong nakalusot. Pagkatapos nito, tinanong niya ang dalawa upang alamin kung anong uri ng pagkakataon ang kanilang nakatagpo. Gayunpaman, sina Guo Ziyan at Luzu ay parehong nanatiling tikom ang kanilang mga bibig at hindi sinabi sa kanya ang mga detalye. Sinabi lang nila na ang kabaitan ni Yang Kai ang nagbigay daan sa kanila na makamit kung ano ang mayroon sila ngayon. Si Chen Tianfei, isang 4th grade heaven opening realm, ay natigil sa loob ng maraming taon, ngunit kung gusto niyang makalusot, kakailanganin niya ng kahit 12-dosenang o daan-daang taon ng mapait na paglilinang. Kung makakalusot siya pagkatapos maglakbay kasama si Yang Kai, paanong hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito? Sa kasamaang palad, hindi pumayag si Yang Kai. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. At ubiling binawi ni Chen Tianfei ang kanyang tingin, lumingon si Chen Tianfei kay Bayan Yuking at nakangiting sinabi. Second Head Chief, ngayong wala na si Void True Monarch, at umalis na si Miss Yuhi kasama niya, problemayan kita sa lahat ng bagay sa Voidland. Magalang na sinabi ni Bayan Yuking. Kakailanganin ko ang iyong tulong. Sinabi ni Chen Tianfei. Siyempre. Kung may anumang mga tagubilin ang Second Head Chief, sabihin mo lang sa akin. Ako, si Chen Tianfei, ay tapat sa Void True Monarch. Kung ito ay nasa aking kapangyarihan, hindi ako tatanggi. Kung gayon ay magpapasalamat ako sa iyo ng maaga. Masigasig na sinabi ni Chen Tianfei. Kung may mga katanungan ang Second Head Chief tungkol sa paglilinang, maaari ka ring lumapit sa akin. Wala akong itatago, tumingin sa kanya si Luzu nang may pag-iingat at mahinang sinabi. Ipapaliwanag ko sa Second Head Chief ang tungkol sa kultibasyon. Pagkasabi nito, hinailan niya ang kamay ni Bayan Yuking at naglakad patungo sa gitnang bulwagan. Hindi nakaimik si Chen Tianfei. Napabuntong hininga siya at nakalakad na lamang patungo sa baging ng Lang. Pagdating niya, nakita niyang naglaho na ang baging ng Lang na nag-iwan lamang ng malaking butas sa lupa. Namutla agad ang mukha niya. Mga munting ninuno ko, saan ka nagpunta? Naghanap siya ulat. Sa kabutihang palad, pagkatapos may tayo ang Nine Heavens Formation, hindi nabuksan ang formation. Ang buong Voidland ay isang selyadong espasyo. Kahit na nakatakas ang baging ng Lang, hindi ito makatakas sa Voidland. Ang bilis ng Falling Lotus ay napakabilis. Isang araw lang, nakarating na sila sa Star City sa Voidland. Ang bawat malaking teritoryo ay may sariling Star City. Gayunpaman, ang sukat ng Star City ay direktang nauugnay sa pundasyon ng malaking teritoryo. Sa isang malaking teritoryo, maraming puwersa, kaya natural na magiging masigla ang Star City. Kung hindi, ito ay magiging madilim. Ang pundasyon ng Voidland ay hindi masyadong malakas. Isa lamang itong second-class na puwersa sa 7 Openings Land. Sa makatuwid, ang Star City dito ay hindi masyadong malaki, at ang mga kalakal na dumating at pumunta ay hindi masyadong bihira. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Yang Kai sa pagkakataong ito, maliban sa pagtatanong sa Lady Boss para sa recipe at impormasyon ng Heaven Opening Peel, mayroon din siyang plano na bumili ng mga mapagkukunan ng pagtatanim.
Mayroon pa siyang 7 hanggang 800 milyong Heaven Opening Pills sa kamay. Gayunpaman, sa kasalukuyang Voidland, ang Heaven Opening Pills ay hindi agad kailangan. Ang apurahang kailangan ay ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng iba't ibang grado. Sa makatuwid, mas mainam kung maaari niyang ipagpalit ang 7 hanggang 800 milyong Heaven Opening Pills para sa cultivation resources ng iba't ibang grado. Dahil nakarating na siya sa Star City, natural na hindi niya ito mabitawan. Ito rin ang unang pagkakataon na pumunta ni Yang Kai sa Star City sa Voidland. Huminto ang Falling Lotus sa labas ng Star City, naiwan si Guo Ziyan upang pangasiwaan ito. Pagkatapos ay dinala niya sina Yuhi at Lang Qingshan sa Star City. Pagkatapos ng kalahating araw, naglakad sila palabas ng Star City. Sa loob ng kalahating araw na ito, gumastos si Yang Kai ng kabuuang mahigit 100 milyong Heaven Opening Pills, na lahat ay ginamit sa pagbili ng mga 3rd grade o 4th grade materials. Sa isang maliit na Star City, walang pag-asa na makahanap ng mga 6th grade materials. Ito ay dahil sa buong Voidland, maliban sa panig ni Yang Kai, walang sino man ang may kakayahang kumonsumo ng ganoong mataas na kalidad na mga materyales. Para sa mga 5th grade materials, hindi binalak ni Yang Kai na bilhin ang mga ito. Ang gourd vines sa Voidland ay sapat na. Maaari silang anihin minsan sa isang buwan, at ang bawat ani ay sapat na upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng isang cultivator. Matapos maipan ang mga ito sa paglipas ng mga taon, magiging sapat na ito. Sa makatuwid, bumili lamang siya ng mga 3rd grade o 4th grade materials. Ang isang set ng 4th grade materials ay nagkakahalaga lamang ng 150,000 Heaven Opening Pills, at ang 3rd grade materials ay nagkakahalaga lamang ng 15,000. Mahigit 100 milyong Heaven Opening Pills, halos lahat ng 3rd grade o 4th grade materials sa Star City ay nalinas. Sa lahat ng mga taon na ito, kailan nagkaroon ng ganoong kalaking transaksyon ang Star City sa Voidland? Itinuring ng bawat tindahan si Yang Kai bilang ang Diyos ng kayamanan, magalang na tinatanggap at pinaalis ang kanyang mga customer. Hindi bumili si Yang Kai sa ibaba ng 3rd grade materials. Para sa 600,000 tao sa Star Boundary, mayroon silang napakagandang dahilan. Nasa kanila ang buong Voidland bilang kanilang suporta, kaya maaari nilang maabot ang Heaven Opening Realm o maabot kahit man lang ang 3rd grade Heaven Opening Realm. Ang mga taong dinala ni Yang Kai mula sa Star Boundary ay maingat na piniling mga elite, kaya hindi mahirap maabot ang 3rd grade Heaven Opening Realm. Siyempre, ang kailangan ay maaari nilang i-condense ang sarili nilang Dao Cells. Ang hindi mabilang na mga Emperor Realm ay nagil-inang ng husto, ngunit hindi nila naiintindihan ang kanilang sariling Dao, kaya natural, hindi nila may condense ang sarili nilang mga Dao Cell, at ang kanilang mga tagumpay ay tumigil doon. Sa 600,000 tao na ito, ilan ang makakarating sa Heaven Opening Realm sa huli? Siguro 10%, hindi rin siguro 5%, pero ito ang pundasyon ng buong Voidland, kaya sulit ang malaking puhunan. Makalipas ang ilang araw, nakarating sila sa isang Star City sa isa pang malaking teritoryo. Ang malaking teritoryong ito ay tinawag na Flying Smoke Territory sa Universe Map. Ito ang malaking teritoryo kung saan matatagpuan ang Flying Smoke Hall. Sa orihinal, ang Kikiaw Land at Flying Smoke Hall ay magkapitbahay, kaya nagkaroon ng maraming alitan sa pagitan nila. Kung hindi sinalakay ng Flying Smoke Hall ang Kikiaw Land ng buong lakas, hindi sana nahulog ang Kikiaw Land sa mga kamay ni Yang Kai nang hindi sinasadya. Sa ilang lawak, ang Flying Smoke Hall ang tumulong kay Yang Kai na sakupin ang Voidland. Ang Star City sa malaking teritoryong ito ay hindi gaanong naiiba sa nakaraang Star City. Huminto ang Falling Lotus Flowers sa Starfield Ferry sa Star City nang pumasok sina Yang Kai, Yuhi, Lang Qing, at Qingshan sa Star City. Makalipas ang kalahating araw, umalis si Yang Kai sa ilalim ng magalang na mga ngiti ng mga tindero ng malalaking tindahan ng Star City. Sa daan, bumili siya ng mga gamit. Pagkatapos ng 3 o 4 na Star Markets, naiwan si Yang Kai ng wala pang 400 milyong Heaven Opening Pills. Ang Heaven Opening Pills na ginastos niya ay na-convert sa libu-libong 4th grade materials at 10,000 ng 3rd grade materials. Nakakatakot ang ganoong bilang. Makalipas ang kalahating buwan, ang Falling Lotus Flowers ay pumasok sa isang malaking teritoryo na tinatawag na Graceful Territory. Gamit ang Universe Map, nakita nila ang direksyon ng Star City. Sa ilalim ng direksyon ni Yuhi, ang Falling Lotus Flowers ay dumiretso sa Star City. Siya ni Yang Kai na pagkatapos bilhin ang lahat ng 4th grade materials at 3rd grade materials sa Star City na ito, magiging sapat na ito para sa mga unang yugto ng Voidland. Para sa natitirang Heaven Opening Pills, handa siyang tingnan kung makakabili siya ng ilang 6th grade materials.
Gayunpaman, ang 6th grade materials ay talagang bihira at palaging hindi mabibili ng salapi. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makita sila. Sa sandaling lumitaw sila, kadalasan ay nag-aaway sila. Marahil ay maaari siyang pumunta sa Star City kung saan matatagpuan ang first in para tingnan. Ang Star City na iyon ay hindi maliit at maaaring may 6th grade materials. Bukod dito, kakailanganin niyang itago ang ilan. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang maraming Heaven Opening Realm Cultivator sa Voidland, kailangan pa rin nila ang Heaven Opening Pills upang linangin. Ito ay totoo lalo na para kay Yuhi, na nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Kailangan niya ng libo-libo o kahit 10,000 ng Heaven Opening Pills araw-araw. Sa loob ng Falling Lotus Flowers, nag-isip si Yang Kai saglit bago itinaas ang kanyang ulo, at nakita si Go Ziyan na nakatitig sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagmamadaling umiwas si Go Ziyan. Tumawa si Yang Kai. Commander Go, may sasabihin ka ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Awkward na napakamot ng ulo si Go Ziyan at medyo nahihiyang sinabi. Master, ang hamak na ito ay gustong magpahinga ng ilang araw. Magpahinga ng ilang araw. Tiningnan siya ni Yang Kai ng kakaiba. Saan ka pupunta? Lumingon din si Yuhi para tingin siya. Bahagyang namula ang matandang mukha ni Go Ziyan. Master, naaalala mo ba na sinabi sa iyo ng hamak na ito na may anak na babae ang hamak na ito? Nagulat si Yang Kai saglit. Matapos mag-isip ng mabuti, tumanggo siya. Naaalala ko. Sinabi mo na ipinadala mo siya sa isang lugar upang maging isang alagad at maglinang. Ito ang binanggit ni Go Ziyan sa Great Cosmological Realm. Noong panahong iyon, nang magbigay si Yang Kai ng mga gantimpala batay sa merito, silang Qingshan, Manji Head, at ang iba pa ay lahat ay pumili ng angkop na mapagkukunan ng pagtatanim para sa kanilang sarili. Si Go Ziyan lang ang nakarating sa Heaven Opening Realm at hindi na kailangan ng anuman. Marshall Peak, Kabanata 4200. Nakakagulat na Swan Territory. Bagamat si Go Ziyan ay 2nd grade Heaven Opening Realm noon, naging tapat siya kay Yang Kai sa Great Cosmological Realm, kaya walang dahilan para hindi niya ito gantimpalaan. Nang maglaon, binanggit ni Go Ziyan na mayroon siyang anak na babae at gustong humingi ng ilang mapagkukunan para sa kanya, at pumayag si Yang Kai sa oras na iyon. Naalala pa rin ni Yang Kai ang mukha ni Go Ziyan na puno ng pagmamalaki nang banggitin niya ang kanyang anak, na nagsasabi na ang kakayahan nito ay hindi mabilang na mas mahusay kaysa sa kanya. Sa mga tuntunin ng kakayahan, nagkaroon siya ng potensyal na maabot ang mid-grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, si Go Ziyan ay ang Great Commander Crimson Star noon, ang kanyang katayuan ay hindi mataas o mababa, at ang kanyang paglilinang ay hindi mataas o mababa. Araw-araw, nakatikim siya ng dugo mula sa kanyang talom at hindi tiyak ang kanyang kinabukasan. Marahil isang araw, siya ay pupugutan ng ulo ng kanyang mga kaaway, kaya ang kanyang anak na babae ay wala sa Crimson Star ngunit ipinadala sa isang tiyak na dakilang puwersa upang linangin. Sa pag-iisip nito, kumikilos ang puso ni Yang Kai. Ang lugar ba ng pagtatanim ng iyong anak na babae ay nasa teritoryo ni Graceful Grace? Nahihiyang ngumiti si Go Ziyan. Tama si Master, may Great Blood Province sa teritoryo ni Graceful Grace. Ang hamak na ito ay matandang kaibigan ni Elder Gu Jixen ng Great Blood Province. Hindi nagtagal pagkatapos ipanganak ang aking anak, ipinagkatiwala siya ng hamak na ito kay Great ang pangangalaga ni Elder Gu. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang anak, si Go Ziyan ay puno pa rin ng pagmamalaki, kinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, Master, ang hamak na ito ay nais na ibalik ang aking anak na babae sa Voidland at turuan siya ng personal. Sana ay payagan ito ni Master. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, ito ang ipinangako ko sa iyo noon, kaya paanong hindi ako papayag? Pagkasabi nito, kinuha niya ang universe map at nalaman na ang Great Blood Province ay hindi kalayuan sa Star City. Sa kasalukuyang bilis ni Go Ziyan, ang isang round trip ay aabutin ng 3 o 4 na araw. Kumaway ang kanyang kamay, sinabi ni Yang Kai, pumunta ka at ibalik ang iyong anak na babae. Ang haring ito ay hindi magagarantiya ng anupaman, ngunit ang tanging bagay na magagarantiyahan ng haring ito ay na siya ay bibigyan ng pinakamahusay na mapagkukunan ng pagtatanim sa loob ng kanyang kakayahang makayanan. Itong hamak na ito ay napapasalamat kay Master. Mataimtim na sinabi ni Go Ziyan, tumalikod na, at aalis na sana. Maghintay. Muling tumawag si Yang Kai. May iba pa ba, Master? Lumingon si Go Ziyan at nakitang hinagisan siya ni Yang Kai ng space ring. Sa pagwawalis nito gamit ang kanyang divine sense, nalaman ni Go Ziyan na may daan-daang libong heaven opening pills sa loob at hindi niya napigil ang sumigaw ng may pagtataka. Master, ito ay. Ngumiti si Yang Kai.
Maraming taon siyang inalagaan nila. Ngayong kukunin mo na siya, dapat mong pasalamatan man lang ang Great Blood Continent. Kunin ang mga bagay na ito bilang tanda ng pagpapahalaga. Ano man ang mangyari, ikaw at ang iyong anak na babae ay mga tao pa rin ng Voidland. Hindi mo masisira ang reputasyon ng Voidland. Mahigpit na hinawakan ni Guo Ziyan ang space ring at may pasasalamat na sinabi. Maraming salamat sa biyaya ni Master. Bumalik ka ng maaga. Ingat sa daan. Hihintayin ka namin sa Star City. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Tumanggo si Guo Ziyan at nagmamadaling lumabas ng Falling Lotus Flower, patungo sa direksyon ng Great Blood Continent. Pagkaalis niya, nagpatuloy ang Falling Lotus Flower sa paglalakbay patungo sa Star City. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang magkasama sa Void Ferry ng Star City. Ang lansya ay abala sa mga taong paminsan-minsan na dumarating at umaalis, at mayroon ding maraming malalaking artifact na uri ng paglipad na nakadaong sa paligid ng lansya. Matapos makahanap ng lugar kung saan mapunta ang Falling Lotus Flower, pinababa ni Yang Kai si Yuhi, na agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Kung ikukumpara sa ibang mga artifact, ang aura ng Falling Lotus Flower ay pambihira at kakaiba ang hugis nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang flying flower boat, isang second class na Great Force, na gumugol ng maraming mapagkukunan upang itayo ito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong artifact. Maging ang mga third class Great Force ay walang ganoong kapital. Sa teritoryo ni Graceful Grace, tanging ang Pure Swan Pavilion lang ang second class Great Force, pero kahit na ganoon, malabong makagawa sila ng artifact sa level ng Falling Lotus Flower. Maraming pares ng mga mata ang tumingin at nagulat nang makita na si Yang Kai, na naglalakad sa harapan, ay isa lamang Emperor Realm Master. Ang lansya ay binantayan ng mga alagad ng Pure Swan Pavilion. Kailangan magbayad sina Yang Kai at Yuhi ng ilang bayad bago sila makapasok. Talaga, ang bawat Star City ay ganito. Kinokontrol ng pinakamalakas na puwersa sa teritoryo kung saan matatagpuan ang Star City at binantayan ang Void Ferry. Nangolekta sila ng ilang bayad sa mga pumasok sa Star City, at lahat ng mga tindahan sa Star City ay kailangang magbayad ng fixed fee sa puwersang ito. Siyempre, habang kinokontrol ang Star City para umani ng kita, kailangan din nilang tiyakin ang kaligtasan ng Star City. Sa Voidland, maraming Star Beasts. Kapag naatik na ang Star City, ang puwersang ito ay kailangang magpadala ng isang tao upang ipagtanggol ito. Ang Star City sa Voidland ay binabantayan noon ng mga tao ng Kikiaw Land upang kunin ang mga mapagkukunan mula dito. Gayunpaman, matapos ang Kikiaw Land ay inookupahan ni Yang Kai, ang Star City ay nasa isang estado kung saan walang namamahala. Hindi nakikita ni Yang Kai ang malaking benepisyong nakatago sa Star City, ngunit wala siyang kapangyarihan. Kung gusto niyang magtalaga ng isang tao sa Star City, kakailanganin niya ng kahit mid-grade Heaven Opening Realm man lang para mga siwa dito. Kakailanganin din niyang magdala ng maraming alagad na namamahala sa pagpapatrolya upang malutas ang anumang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring umiiral sa Star City. Ilang mid-grade Heaven Opening Realm na henyo ang naroon sa Voidland. Yuhi, Chen Tianfei, at Luzo. Kahit na naiwan si Heihi sa Astral Boundary, 4 lang. Hindi mapaalis si Yuhi. Ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm ay ang pinakadakilang pananggalang ng Voidland. Sayang ang talent niya na bantayan ang Star City. Bilang pinuno ng Marshall Hall, si Luzo ay may mabigat na responsibilidad na gabayan ang mga disipulo sa paglilinang. Kinailangan ni Chen Tianfei na alagaan ang baging ng Long. Ang Gourdvine ay nagpalaki ng kapangyarihan sa 5th grade, at magiging mahirap para sa sinumang hindi na nasa mid-grade Heaven Opening Realm na alagaan ito. Hindi rin may ilang si Heihi. Sa mga taong ito, ang tanging maaaring mapakilos ay si Chen Tianfei. Kahit na mapakilos si Chen Tianfei, nang walang tulong ng iba pang low-grade Heaven Opening Realm, magiging mahirap para sa kanya na gawin ito ng mag-isa. Sa makatuwid, kahit na alam niyang ang pagkontrol sa Star City ay magbibigay sa kanya ng walang katapusang supply ng cultivation resources, si Yang Kai ay makakapanood lamang ng walang magawa. Maaari lamang siyang gumawa ng mga plano para sa Star City sa Voidland matapos ang isang bahagi ng cultivator ng Voidland ay lumaki. Sa kabutihang palad, silang Qingshan at ang iba pang grupo ay sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon, at ang ilan sa kanila ay malapit ng sumulong sa Heaven Opening Realm. Pagdating ng oras, lubos nitong maiibsan ang awkward na sitwasyon ng kawalan ng mga Heaven Opening Realm cultivator ng Voidland. Ang lahat ay nangangailangan ng oras. Pagpasok sa Star City, isa-isang nagwala si Yang Kai sa mga tindahan, at natural na bumili ng maraming mapagkukunan.
Katulad ng mga nakaraang star markets, ang mga tindero ng iba't ibang tindahan ay napakaasikaso sa kanya, halos sambahin siya bilang Diyos ng kayamanan. Ang ikinagulat niya at nagulat siya ay nasa naturang star market, talagang bumili siya ng 6th grade materials. Ang 6th grade materials na ito ay nagmula sa isang tindahan na hindi masyadong malaki. Tila ngayon lang nahawakan ng tindera at naghahanda na itong ipadala sa mas malaking Star City para makasali sa auction. Gayunpaman, matapos makita ang kamangha-manghang kayamanan ni Yang Kai, pagkatapos suriin ng kaunti, agad na ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang intensyon na bilhin ito. Pagkatapos ng isang round ng pagtawad, sa wakas ay binili ni Yang Kai ang 6th grade material na ito sa halagang 17 milyon. Noong kakapasok lang ni Yang Kai sa Kikyo Lands, ipinaliwanag sa kanya ng Daiyu ang halaga ng iba't ibang cultivation resources. Sa oras na iyon, sinabi sa kanya ng Daiyu na ang isang 6th grade materials ay nagkakahalaga ng halos 15 milyon. Gayunpaman, ito lamang ang pinaka-perpektong sitwasyon. Ang katotohanan ay ang 6th grade materials ay bihira at mahalaga, kaya ang presyo ay tiyak na mas mahal. Gayunpaman, hindi ito magiging masyadong mahal. Pagkatapos ng lahat, walang maraming cultivator na maaaring gumamit ng 6th grade materials upang linangin. Ito ay may napakataas na pangangailangan para sa sariling pundasyon ng cultivator at dowsil. 17 milyon ay isang patas na presyo. Ang tindera ay hindi na kailangang maglakbay ng malalayong distansya at hindi na kailangang kumuha ng hiwa mula sa auction house. Ito ay maaaring ituring na isang masayang pagtatapos. Para sa isang ordinaryong cultivator, ang isang 6th grade materials ay mahalaga, ngunit para sa Yang Kai at sa buong Kikyo Lands, ang isang mapagkukunan ay hindi sapat upang makabawi para sa hinaharap na pagkonsumo. Ang 8th grade Emperor ay nangangailangan ng 6th grade materials. Matapos walisin ang buong Star City, sina Yang Kai at Yuhi ay hindi nagmamadaling umalis. Sa anumang kaso, hindi na babalik si Guo Ziyan sa loob ng ilang araw. Nakahanap na lang silang dalawa ng isang ina matutuluyan, tinatangkilik ang iba't ibang kaugalian ng iba't ibang lugar habang naghahanap ng recipe ng Heaven Opening Pill. Pagkalipas ng 3 araw, sa pangunahing bulwagan ng inn, nag-order sina Yang Kai at Yuhi ng ilang pinggan at isang kaldero ng alak, na nakaupo sa tapat ng isa't isa at umiinom. Bagamat si Yuhi ay isang 6th grade Heaven Opening Realm cultivator at may mataas na cultivation base, hindi niya mahawakan ang kanyang alak. Pagkatapos lamang ng 2 o 3 tasa ng alak, namula ang maliit niyang mukha. Maputi ang kanyang balat sa simula, ngunit ngayon ay kulay rosas na parabang napipiga ang tubig sa isang casual na kurot. Naging sanhi ito ng maraming cultivator sa pangunahing bulwagan na palihim na tumingin sa kanya, palihim na nilulunok ang kanilang laway. Hindi maiwasang makaramdam ng inis si Yuhi. Lihim siyang nagngalit ng ngipin, lalo pang nahiya. Pagkatapos uminom ng ilang kaldero ng alak, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at nakinig siyang mabuti. Narinig niya ang isang cultivator sa isang table na nagsabi. Si Yun Xinghua ay nasa pag-iisa ng higit sa 10 taon, at siya ay lumabas kalahating taon na ang nakalipas. Talagang umabant siya sa 4th grade Heaven Opening Realm. Nakakainggit, sabi ng isa pang payat na cultivator. Nakaipon na siya sa 3rd grade Heaven Opening Realm sa loob ng halos 50 taon, kaya ano ang kakaiba sa pagsulong niya ngayon? Bigla niyang hininaan ang kanyang boses. Bukod dito, narinig ko na ang kakayahan ni Yun Xinghua na ito ay napakahusay sa simula. Noon, siya ay inaasahang direktang uusad sa 4th grade Heaven Opening Realm, ngunit nang maglaon, sa ilalim ng panghihimasok ng ang Pure Grace Pavilion, napilitan siyang umabant sa 3rd grade Heaven Opening Realm. Tumango ang nagsalita kanina, narinig ko na rin ang bagay na ito. Ngayon parang walang usok kung walang apoy. Ang pangalawang tao ay malamig na bamantong hininga. Ang Pure Grace Pavilion ay kumokontrol sa malaking bahagi ng teritoryong ito. Bagamat ang matandang Pavilion Master ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, siya ay matanda na at mahina na, at marahil ay wala ng maraming taon para mabuhay. Sa ibaba niya, ang Pure Grace Pavilion ay walang kahit isang 5th grade Heaven Opening Realm. Kung ang Yun Xinghua na iyon ay talagang umakyat sa 4th grade Heaven Opening Realm, pagkatapos niyang bumalik, sino sa Pure Grace Pavilion ang makakapidyo sa kanya? Kapag ang Yun Xinghua na iyon ay lumaki, ang Pure Grace Pavilion ay malamang na lumunin ng Great Blood Continent, at ang teritoryo ng Pure Grace Pavilion ay gagawing Great Blood Territory. Ang mga salita ni Brother Sun ay makatuwid. Ang Yun Xinghua na ito, bilang pinuno ng Great Blood Continent, ay talagang isang bihirang karakter. Sa kasamaang palad, siya ay ipinanganak sa maling panahon, sayang. Ngunit ngayong umakyat na si Yun Xinghua sa 4th grade Heaven Opening Realm, iniisip ko kung anong uri ng ugali ang mayroon ang Pure Grace Pavilion sa kanya.
Susubukan ba nilang talikuran siya o supilan? Anong kinalaman natin sa negosyo ng iba? Halika, inom tayo. Hahaha, totoo yan. Brother Liu, balita ko nakakuha ka ng bagong batch ng mga dilag, totoo ba ito? Wala akong naitatago kay Brother Sun. Kung nagustuhan sila ni Brother Sun, pwede kang sumama sa akin mamaya at kunin mo kung sino ang gusto mo. Kung gayon, magpapasalamat ako kay Brother Liu ng maaga. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga tasa at nagtawanan.